Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Ika-17 linggo sa karaniwang panahon, pag-alaala sa mga lolo at lola, Grandparents Sunday. At ito rin yung tinatawag nating Phil Mission Sunday, Filipino Mission Sunday, kung saan maraming mga pari na misyonero na Pilipino ang nagmimisyon sa iba't ibang lugar at inaalaala natin sila ngayon. At ngayon din po ang huling linggo ng Hulyo. Sa susunod na linggo, pagbalik ninyo, buwan ng Agosto. At sa unang misa sa linggong ito, ano sa tingin mo yung dala-dala mong kahilingan sa Diyos? Ano kaya yung espesyal na pinapakiusap mo sa Diyos? Halimbawa, yung mga may birthday, yung mga may anniversary, ano yung birthday wish mo kay Lord ngayon? Ano yung natatanging kahilingan na gusto mong ilapit sa Diyos ngayon? Napakapalad ni Solomon sa unang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Sa kanyang panaginip, tinanong siya ng Diyos, ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Si Solomon ay hari. Anak siya ni Haring David. At sa kanyang pamumuno, tinanong siya ng Diyos ano ang gusto niyang ibigay sa kanya bilang hari. At sinasabi sa unang pagbasa, maaaring hilingin ni Solomon sa Diyos ang kayamanan o kamatayan ng kanyang mga kaaway o mas marami pang mga sundalo at mas malawak na kaharian. Maraming pwedeng hilingin si Solomon sa Diyos. Pero ang kanyang naging sagot, bigyan mo po ako, Panginoon, ng isang pusong maunawain at marunong kumilala sa masama at mabuti. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng pusong maunawain. Sa ibang translation, pusong marunong makinig. Listening heart. Yun ang hiniling ni Solomon sa Diyos. Na para bang ang daming pwedeng hingin, pero bakit iyan ang hiniling mo sa Diyos? Sapagkat para kay Solomon bilang pinuno at hari, nais niya na siya ay maging mabuting pinuno, mabuting hari, kung saan ang kanyang nasasakupan ang lahat ng kanilang mga hinaing, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan ay naririnig at naiintindihan ni Solomon. Kung ganito lamang sana ang ating mga pinuno, wala sanang magiging malaking problema. Give me, O Lord, a listening heart para mapakinggan ko ang hinaing ng bawat isa. Mga kapatid, sa linggong ito, kung bibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Nais mo ba talaga na ipagkaloob ko sa iyo yung kung ano yung hinihingi mo? Kung ano yung panalangin na inilalapit mo sa akin? Talaga bang iyan ay kailangan mo? Talaga bang iyan ay makatutulong sa iyo?
Talaga bang sa pamamagitan yan, mas mapapalapit ka sa akin? O baka naman, yung hinihiling mo ang magiging dahilan upang ikay mapalayo sa akin. Sabi nga, di ba, mag-ingat tayo sa hinihingi natin sa Diyos. Kasi kapag iyan ay ibinigay at napasama tayo, walang ibang pwedeng sisihin kundi tayo rin. Kasi hindi naman dapat ibibigay ng Diyos yan. Pero kinulit mo ang Diyos. Nagmakaawa ka sa Diyos. Talagang halos naglumuhod ka sa harap ng Diyos. Kaya ibinigay ng Diyos. Bagamat alam ng Diyos makakasama. Pero alam din ng Diyos na bagamat makakasama, ito ay magiging isang parabang blessing in disguise na maaaring makasama, oo. Pero diyan, sa magiging karanasan na yan, magkakaroon ka ng realization kung pinakinggan ko lamang sana ang Diyos at hindi yung aking makasariling ambisyon at pangarap. Kung binigyan ko lamang sana ng pagkakataon ang Diyos na magsalita sa akin at hindi yung puro ako ang mas nangingibabaw. Ano ang ibig mong ibigay ng Diyos sa iyo ngayon? Nawa ang kung anumang kahilingan na ilalapit mo sa Diyos ngayon ay kahilingan na mas maglalapit sa iyo sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa. Amen.